po. Sunod tayo ha, mga kababayan. Dito tayo kay Duterte. Speaking ha, Duterte, dito tayo sa may sinasabi nilang missing sa Bungero. Kasi nakwento daw ni Sara kay Digong, mga kababayan, nung pumunta si Sara doon sa Dahig, bumisita siya sa kanyang tatay. Actually, sumunod nga si Aimee. Bumisita si Sara doon. Sabi ni Sara, dinadawit daw ang pangalan ni Digong sa missing sa Bungero. Diba? Ma'am Evelyn, Ma'am Cynthia, and kay Eunice Fonda. Mega love shoutout po. So ngayon, mga kababayan, ito. According kay Sara, sa balita, sa interview ni Sara yan, kasama si Harry Roque. Kwininto daw ni Sara na pilit daw idinawit ang pangalan ni Digong sa missing sa Bungero. Ang sagot ni Digong, kalukuhan yan. Kalukuhan ang pagdawit sa kanya sa missing sa Bungero. Yun ang sabi, mga kababayan. So ito po, ipapanood ko sa inyo, syempre. Di ba? Ito, mga kababayan, ipapanood ko sa inyo. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa Isabong. As far as we can trace right now, but we will have to establish clearer links to each other. Tinawag na preposterous o kalokohan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-uugnay ng Isabong ngayon sa war on drugs ng kanyang termino noon. Sa panayam sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, sinabi nito na ibinalita niya sa kanyang ama ang pagtatangka ng Department of Justice na iugnay ang kaso ng missing sa Bungeros sa dating administrasyon. Sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sa Bungeros case. So sabi niya that is preposterous. Yeah. Tingnan ninyo, si Sara nahihirapan pa magbigkas ng reposteros. Diba? Reposteros ba ang tawag dyan? Yung walang yung kalukuhan. Yan ba? Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, mabuti pa nga si First Lady Lisa Pag nag-English, kahit malalalim yung English, tuloy-tuloy. Mabuti pa nga si Attorney Claire Castro pag nagsalita ng English, to the max, straight. Si Sara, hindi talaga kumaniwalang abogado yan. Yan yung yung naging abogado pero yung grado pala cool. Yeah. 'Di ba? Sabi dito, mga kababayan, kuninto daw ni Sara kay Digong na pilit daw siyang i-link si Digong sa missing sa Bungero. Sabi ni Digong, kalukuhan yan. According doon sa statement ni Sara sa mga interview niya doon sa Dahig. So, ngayon, mga kababayan, gusto ko lang din pong reaksyonan. Bakit nga ba pilit na i-link si Digong dito sa missing sa Bungero? Bakit? Ganito kasi, mga kababayan. Anong taon ba nangyari itong kaso sa missing sa Bungero? 2020, 21, 2020, 21, 22. Diba? Year 2000 2020, 2021 at 2022. 'Di ba? Yan po ang pangyayari na nawawala itong mga missing sa Bungero. So ngayon, mga kababayan, sino ba ang presidente ng year 2021 at 2022? Si Duterte. Ngayon, mga kababayan, bakit nga ba hindi siya madadawit dito? Siya po ang presidente at siya po ang nag-aproba na hindi itigil ang Isabong kasi kumikita daw ang gobyerno dyan ng 600 billion a year. Billion a year. Tanong ko, mga kababayan, saan nga ba napunta yung mga billion a year na yan? Ang missing sa Bungero, nangyari po ang kaso na yan year 2020 at year 2021. So bumabang pagka-presidente si Digong year 2022. So 2016 hanggang 2022, presidente pa si Digong. So alam nyo, ang sagot ni Digong dyan, kasi maraming sumusulong, mga kababayan, na bakit ang Isabong hindi niya ipinatigil. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera. Ito yan Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa Isabong ng gobyerno. Marami na kasing nagreklamo, mga kababayan, at yung mga pamilya ng mga missing sa Bungerong nawawala,
ano na sila, nag-file na ng kaso sa DOJ, sa Department of Justice, sa Ombudsman, lahat nagrereklamo na sila. Ngayon, syempre nanawagan ang taong bayan na Pangulong Duterte, pahinto mo na yung isabong, imbestigahan mo na yan kasi marami na pong mga sabongerong nawawala. Okay lang siguro 3, 4, 5. 30 mahigit po ang nawawala. Kulang-kulang 100 tao po ang nawawala dyan sa missing sabongero or lost sabongero. Ngayon, alam nyo ang sagot ni Digong. Hindi niya pinahinto. Bakit? Mas mahalaga ang pera sa kanya kaysa sa buhay ng mga sabongero. Hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong ng gobyerno. I make it public now. It's 640 million a month. In a year's time, it's billion plus. Saan tayo maghanap ng pera ng gano'n na kadali? Kaning isabong gives government 642 million ang buwan. In 1 year, it gives the government billions. It's not the fault of the management o kanang nagsabog na. It's the fault of evil men. Sayang eh. Wala tayong pera. We're short of money. Kaya ako, pumayag na, patay sa pugo. Ako, I will admit that talagang binigyan ko ng imprimatur. The only reason is, sabi ko nga, because it gives income to government. Hindi ko... Diba? Kita nyo, mga kababayan, Ma'am Lily Tonini at kay Sir Tampino TV, and Ma'am Catherine, and kay Sir Kendry, and Ruby Rigor. Ayan, diba mga kababayan? Ngayon, tatanungin ni Digong, kalukuhan yan kung bakit siya maliling sa mga missing sabongero. Siya din po ang kadahilanan kung bakit nangyari na nawawala itong mga missing sabongero at merong kasong ganito na pinapatay, tinatapon sa taalik kasi siya po ang may gusto niyan na ituloy ang illegal na sugal. Kasi nagbabayad naman daw ng 640 million a month, billion a year. Katulad sa Pogo, binigyan daw niya ng pulse, ang tawag doon? Nakalimutan ko, binigkas niya. Binigyan niya ng rights. 2 billion a month ang Pogo. 600 million a year, a month ang isabong. Ibiruin ninyo, 600 times 12. Ilan na yan? Sa dalawa, 120 na. 1.2 billion na. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 billion a year. Yung Pogo, 2, 4, 6, 18, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22 billion. Sa isang taon, 5 billion ang isabong. Ngayon, kung ilang taon na nag-operate yung Pogo at isabong, saan napunta ang pera dyan? Bakit nag-iwan siya ng almost 7 trillion sa kanya at 6 trillion kay Pinoy? Kaya umabot ng 13 trillion lahat-lahat na minana ni PBBM. Diba? Yan nga, Mamayra. 13 trillion o 12 trillion ang iniwan ni Digong. Diba? 46 billion in 6 years ang isabong. Paano pa ang Pogo in 6 years? 2 billion yan. 22 billion a year. Ngayon, magtatanong kayo, mga kababayan, saan napunta yan kung bakit ang utang sa Pilipinas 144 billion. Sa 6 na taon ang Pogo. 46 billion sa 6 na taon ang isabong. Ngayon, bakit trilyon-trilyon ang utang ni Digong? Kung sabihin natin dahil nung pandemic, may pondo ang Pilipinas na ginasto sa pandemic. Ang utang lang ng Pilipinas ay yung bumili tayo ng mga gamit. Diba? Mga gamit. Diba? Yung pang-ano sa virus, sa COVID. Yung mga sinubak, yung mga, ano ba yung mga... Ano-ano na yon? Ini-inject sa atin, mga PPE, face shield, face mask, na kung saan hindi naman lahat libre. Kasi tayo, minsan bumibili sa 7-Eleven ng face mask, at minsan nga, para makatipid tayo, bumibili tayo ng mga tinatahi na telang face mask na nalalabhan.
Di ba? Tapos yung iniwan niyang utang, 13 trillion, halos. Mahigit 13 trillion. So saan napunta yung billion-billion na yun, yung 190 billion na yan? Hindi ba yun binawas? Di ba? Tapos sasabihin niya ngayon, kalukuhan yan na idawit ako dyan sa missing sa Bungero. Aba, sino bang presidente niyan? Aba, sino ba ang commander-in-chief? Aba, sino ba ang nag-utos sa kay Bato niyan? Bakit may mga pulis ngayon na nasasangkot? Sige nga, imposible. Ito, mga kababayan. Bakit sabi ni Digong na kalukuhan daw na ililink siya sa Isabong case ngayon? Ang pulis, hawak ni Bato. Ang pulis, hawak ni Albayalde. Ang pulis, hawak ni General Ilyasar. Sino ang presidente sa tatlong PNP chief na yan? Si Digong. Napaka-imposible na pati nga si Estomo, dinamay nga ni alias Tutoy. Apat nga, Ilyasar, Albayalde, Estomo, Bato. Imposible na yung apat na general na yan hindi alam ni Digong. Merong pulis tumatanggap ng 2 billion a month o 2 million. Merong pulis na tumatanggap ng 200,000 a month. Hindi alam ni Digong. At mismo, si Digong nagsabi na hawak niya si Atong. Pati lahat ng gambling ni Atong sa Davao, alam ni Digong at hawak niya. At inutusan nga daw niya si Atong na papuntahin sa PCSO para itigil yung illegal na gambling. May mga ano tayo niyan, mga kababayan, evidence. Ngayon sasabihin niya, kalukuhan na idawit siya. Ito mga kababayan, saan ba yun? Ito So, parinig sa inyo. Yan, mga kababayan, wait lang. Dito tayo. Volume. Ulit, play. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayo magbulan. Pumunta ka doon sa PCSO, hintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for Atong ako. Diba? Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayo magbulan. Diba? Diba? Sabi ko, Atong, ikaw ang number 1 gambler dito sa Davao. Hawak ko lahat. Huwag tayong magbulahan. Ngayon sasabihin niya, hindi siya pwede i-link sa Isabong case or missing sa Bungero? Kalukuhan daw. Lahat kasi ng mga binitawan sa bunganga ni Digong, akala niya ang tao pariho sa kanya na papuntang ulyanin. Hindi po tayo ulyanin. Mismong yung mga media outlet napapanood at nabibidyuhan siya na hanggang sa ngayon lumalabas yan. Kahit hindi ka aamin at kahit sabihin mong preposterous, ang tawag dyan, preposterous ba? Or, di ba? Yung tawag dyan, kalukuhan, bumaril ako, sabi pa nga niya. Di ba? Tapos sasabihin mo, kalukuhan yan, preposterous, sabi ni, ano ba yung pagbigkas niyan? Preposterous ba? Ibig sabihin yan? Diyos mio, Marimar, mga kababayan. Tapos sasabihin niya, kalukuhan, wala siyang, hindi siya pwede i-link dyan. Ulitin ko, Ito. Punta ka doon sa PCSO. Hintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for Atong ako. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Diba? Hawak niya si Atong, hawak niya lahat. Huwag daw magbulahan. So, ibig sabihin, siya yung big boss ni Atong. Tapos, sasabihin mo ngayon, kalukuhan na idadawit ka dyan sa missing sa Bungero. Talagang madadawit ka. Bakit? Ikaw ang presidente noon. Ikaw ang nag-aproba. Ikaw ang nagpahintulot niyan na pwedeng gawing legal yung Isabong sugal na yan kasi nagbabayad ng 640 million a month. Kailangan ng gobyerno ng pera kasi saan tayo hahanap ng 600 million na mahirap man ang Pilipinas?
Oh. Di ba? Presposterous. Di ba? Ay, Diyos mio, Marimar. Tapos sabihin, presposterous, kalukuhan. Duterte, kung nag-uulyanin, ikaw lang. Huwag mo kaming idamay. Di ba? Sabi nga ni Manong Chabit, si BBM nga, nagka-Alzheimer na. Parang baliktad yata. Di ba? Ito na, mga kababayan. Sunod!